Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, quick content lang to at i-interview lang natin yung bago natin, yung ka-Saudi living natin at baka mayroon tayong mapulot na lesson or makabigbigay inspirasyon yung kanyang kwento na pag-uusapan natin. So papakilala ko sa inyo si Mama Fe. Hi Mama Fe. Hi. Yan. So ayan si Mama Fe. Mama Fe, before anything else, natatandaan niyo po ba paano tayo nagkakilala? Paano niyo po ako nakilala? Nakilala ko kayo nung nag-ano kayo sa bahay nung Bible study. Amen, sa 4th Street. Opo, sa bahay sa 4th Street, sa malapit sa in-invite kayo ni Kuya Johnny. Binibinis po namin si Ate Nisa at Kuya John. Tapos buntis pa si Ate Nisa, tapos baby na si Kaden, nag-BBS kami sa bahay nila guys. So yun po yung pagkakalala namin ni Mama Fe. But that time si Ate Nisa at si Kuya John, yung bunsong anak niya, aming bina-Bible study. Tapos fast forward, ayan, si Mama Fe na naiwan dito because nasa Australia na yung anak niya tsaka yung kanyang manugang. So ang kwento po natin, tatanungin natin gano'n katagal po Mama Fe sa Saudi Arabia? I'm almost 30 years in Saudi Arabia. Wow, 30 years! 1990, ano po kayo dumating dito? 1995. 1995 guys, 1995, 30 years. So, ano po yung sa 30 years na yun, ano po ang, ilan po yung anak niyo po muna Mama Fe? 5. 5. So, yung 30 years niyo po yun, ay doon napatapos niyo po ba yung 5 na yun? Ayos naman ang buhay nila. Natulungan ko ang aking mga anak at saka nakapagpatayo ako ng sariling bahay ko kahit na ako lang mag-isa dahil 3 years old pa lang si Kuya Jan nung wala na yung kanyang tatay. So ako lang talagang nagtaguyod ng aking mga anak. Praise God naman at super blessed naman ako ni Lord. Hindi talaga ako niya pinabayaan sa buhay. Praise God, Mama Fe. Yes. Grabe, 30 years this Mama Fe dito sa Saudi. And next question, Mama Fe, gaano po, anong tawag dito, pang ilang company nyo po ba yung pinagtatrabahuan nyo dito? Pangatlo lang po yun? So, gaano katagal po kayo dito sa latest na company? Itong latest ko, almost 5 years. 5 years? Yung pinakamatagal nyo po? 16 years. 16 years. Same work din po yun? Ano po ba yung ginagawa ni Mama Fe sa Saudi? Tatay kami ng mga gown, wedding dress, basta lahat ng mga suot ng mga babae dito. Lahat. Ayun po. So, pang-babae lang. Puro babae lang po yung mga tinatay. Mga, how about yung mga kortina po? Hindi po? Mga ganun. Mga damit na pang-babae. Wedding dress, wedding gown, ganun, mga party dress, yun lang. Yan. Sa lalaki hindi pwede kasi bawal naman ng lalaki sa ano. Question Mama Fe, kwentuhan lang naman po to. So, ano po yung buhay nung mga unang nag-Saudi dito? Kasi ako po 2009 na dumating dito, which is may cellphone na, pwede na tumawag, mag-video call sa Pinas. Ano po yung sacrifices or difference nung dating unang pagpunta nyo dito sa Saudi na telepono lang, sulat lang, or record lang ng voice message? Ano po yung, gano'n po kahirap yun? Mahirap kasi sa isang buwan, isang beses ka lang naman magsweldo. Tapos, pag sweldo mo, pupunta ka doon sa, pag nagpadala ka, pupunta ka doon sa booth para tumawag. Kung sulat man, mga pa bago, isang buwan pa yata nila bago matanggap. Nakakapag-ganon po kayo? Nagpapadala kayo? Grabe, hindi ko nasubukan yung guys. So, ang convenient po ng buhay OFW ngayon, ibig sabihin, kung ikukumpara niyo po sa dati, mas magaan po ngayon. Ako naman kasi bata pa naging mananahi na ako kasi tatay ko mananahi talaga sa street. So guys, eto, quick content lang tong ating ginawa. So I hope, Mama Fe, babay na tayo sa Saudi kasi exit po siya sa December 6, December 5. Pinapaway na kasi ako ng aking mga anak kasi okay na ako. So yun guys, tinatawag na ako, quick quick-content lang ako. Thank you so much, mamimiss namin kayo dito sa Saudi. God bless you Mama Fe. So yun lang guys, yung ating quick content. Inambush interview ko lang si Mama Fe. God bless you Mama Fe, mamimiss ka namin. So bye guys. Thank you for watching.